Welcome back po sa Panahon TV. Sa puntong ito makakasama na po natin ang isa sa mga weather forecasters ng Pag-asa. Walang iba kundi si Mr. Samuel Duran. Good morning, Mr. Duran. Yes, good morning, Miss Amor. At sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, magandang umaga po. Mr. Duran, sa ating pong unang katanungan, ano na po ba ang latest information natin tungkol po dito sa binabantayan po natin na bagyong Chedeng na patuloy nga po ang pag-iral dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility? Lalo pa po ba ito nga humina at ano-ano mga lugar po ba ang dadaanan nito sa mga susunod na oras o araw? Yes, as of 4 a.m. nga po, ang bagyong si Chedeng ay nasa layong 810 kilometers, silangan po ng Vera, Catanduanes. At si Chedeng ay may taglay pa rin ng lakas na umabot po sa 165 kilometers per hour. Malapit po sa kanyang gitna at pagbugso po ng hangin na umabot po sa 200 kilometers per hour. Inaasahan po natin kikilos si Chedeng ng pahilagang kanluran sa bilis po na 15 kilometers per hour. At dahil nga po sa pagbagal nito ni Bagyong Chedeng, asahan po natin na by Sunday evening ay maaari po itong maglandfall dito po sa may Aurora, Isabela area. And then ito po ay tatahak patungong Ilocos Sur at lalabas po ng landmass ng by Monday morning and then mag-exit po ng ating PAR by Tuesday morning po. Okay, so ayan po, ulitin ko lamang po ang nabanggit sa atin ni Mr. Duran. Patuloy nga po ang pagkilos ito nga binabantayan po nating bagyong Chedeng pa northwest at kung magpatuloy po ang kanya nga ganitong movement, posible po yung maglandfall o tumama dyan po yan sa may Aurora, Isabela area sa darating po na linggo ng gabi. Pero syempre patuloy po nating babantayan kung ano nga ba ang magiging pagbabago dito sa mga susunod pang mga araw. At Mr. Duran, nakapagtaas po ba kayo ng public storm warning signals at kung hindi pa, ay kailan at saan po ba kayo pwede pong magbigay nito? So, in-anticipate po natin yung pagbagal ni Chedeng. No? So, sa ngayon, wala pa rin pong nakataas na public storm warning signal sa anumang parte po ng ating bansa. Bagamat kung ito po ay bagyang bumilis, saan po natin yung pag-raise natin ng signal dito pa rin po sa may Bicol area. Ayan po. So sa ngayon po wala pa pong nakataas sa anumang public storm warning signals kaugnay po nito nga binabantayan nating bagyong Chedeng. Pero ang posible po na unang-una po nga mabigyan nito ay yung pong ating mga kababayan dyan sa may Bicol region. At Mr. Duran, gaano po ba kadaming pag-ulan ang dadalhin nito nga binabantayan po nating bagyo para po magabayan ang ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga nasa mabababang lugar? So sa ngayon po, ang estimate po nating paulan ay nasa moderate to occasionally heavy, lalong-lalo na po sa may eye wall ng bagyo. Although nakikita natin hindi naman po buong yung sirkulasyon ng bagyo ay may mga kakibat na mga pag-ulan na malalakas, ngunit lalong-lalo na po yung malapit sa eye wall na kung tawagin natin. So asahan po natin mga kababayan ay yung moderate to occasionally heavy na mga pag-ulan. So paghandaan po natin yan mga kababayan, lalong-lalo na nga po yung mga lugar na masasakupan nito nga eyewall o paligid nga po ng mata nito nga binabantayan po nating bagyo. Dito po mararanasan ang moderate to occasionally heavy rains. At kahapon naman po, bagamat nakapasok na nga ng tuloy dito sa ating part, nasa boundary na natin, ito nga bagyong Chedeng ay naranasan pa rin po ang magandang panahon sa malaking bahagi ng ating bansa. So ngayong Biyernes Santo, mararamdaman na po ba natin ang direktang epekto nito nga bagyong Chedeng? Ano po ba ang nilalaman ng inyong 5 a.m. weather forecast? So within the 24 hours, Ms. Amor, wala pa rin naman tayong inaasahan na mga malalakas na pag-ulan at good weather condition pa rin po ang inaasahan natin sa buong bansa, maliban na lamang po na may mga isolated rain showers or thunderstorms. Okay, so good news po yan para sa ating lahat. As of now, wala pa naman po nakataas sa public storm warning signals at ganoon din po inaasahan din po natin ang magandang panahon sa malaking bahagi ng ating bansa. Pero syempre, asahan pa rin ang posibilidad ng mga pulo-pulong pag-ulan o pagkidlat, pagkulog. At ito naman po, Mr. Duran, ayon po sa Astronomical Diary ng Pag-asa, bukas po April 4, araw po ng Sabado, ay mangyayari itong tinatawag natin na total lunar eclipse at makikita rin po natin itong blood moon. And since ngayon nga po ay nagbabantay tayo sa isang bagyo dito po sa loob ng ating PAR, masasaksihan po ba natin ang kaganapang ito? So yung pagkakaroon natin ng tinatawag na blood moon, ito po yung pagharang ng mundo dito po sa sinag ng araw at nagkakas po ito ng shadow dito po sa ating buwan. So nagkakaroon po tayo ng blood moon kapag yung pong sunlight mula sa araw ay dumadaan sa atmosphere ng Earth at nagkakaroon po ng tinatawag natin ng scattering ng sunlight.
So pagka nagkaroon po tayo ng scattering, naiiwan po yung orange and red na kulay at ito po yung nagkakast at nagiging kulay ng buwan. So dahil na good weather condition pa rin naman ang inaasahan natin at yung mga pag-ulan ay by Sunday pa natin mararanasan. So pwede po nating ma-view itong buwan na ito at yung pagkakaroon ng blood moon. Okay, so patuloy po natin nga abangan dahil mukhang exciting po ang astronomical event na ito. Yan po yung tinatawag nga po natin na total lunar eclipse at posible po nating makita ito nga blood moon dahil nga po inaasahan po natin na maganda pang panahon ang mararanasan sa malaking bahagi ng Pilipinas. Pero syempre, depende pa rin po ito sa magiging movement at ganoon din po sa lakas ng binabantayan po nating bagyo. At panguling katanungan na lamang po, Mr. Duran, ano po bang maipapayo ninyo sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga biyahero po ngayong Holy Week break? So sa ngayon po, nakataas pa rin ang gale warning at ito po ay nasa may eastern section ng Central, Southern Luzon at ng Visayas. So meron pa rin po tayong gale warning dyan. So patuloy po ang ating paalala sa ating po mga kababayang mangingisda na gumagamit po ng malilit na sakyan pandagat ay iwasan po munang pumalaot. And then dahil po sa approaching nitong bagyo, sahan po natin yung mga ating storm surges, lalong-lalo na po dito sa may Bicol region, and then pwede din po dito sa may bandang Eastern Visayas. And then yung pagkakaroon pa rin ng mga flash floods and landslides dahil po sa anticipated nating moderate to occasionally heavy rains. Again, pinapayuhan po ang lahat na maging alerto sa posibilidad po ng mga pagbaha, pagho ng lupa at ganoon din po ang storm surges o yung talaga po pag-akyat po ng mga tubig alon dito po yan sa ibang bahagi po ng ating bansa dahil nga dito sa dadalhin po na hangin at ganoon po sa epekto nito bagyong Chedeng na nasa loob ng ating boundary. So maraming salamat po Mr. Samuel Duran sa binahaging impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon at syempre sa mga dagdag kaalaman para sa ating mga manonood. Nakasama po natin si Mr. Samuel Duran na isang weather forecaster ng Pag-asa. At yun po ang mga nakala po namin impormasyon para po sa umaging ito. Maraming salamat sa pagtutok ninyo dito sa aming programa. Para sa iba pang impormasyon, pwede kami i-like sa Facebook panahon.tv or follow us on Twitter at panahon.tv at bisitahin po ang aming website sa www.panahon.tv. Live mula dito sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, ito ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Nakasama niyo po ang inyong weather lover o Morda Rosa na nagsasabing ang taong handa at may nahon, kayong lagpasan ang hamon ng panahon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mag-ingat po kayo. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo.